kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din nung panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Again, tayo po ay nagpapasalamat, parang ilang araw lang ang nakakaraan nung linggo, nung tayo ay nagpaalam sa imahen ng mahal na Birhen ng Fatima, 3 araw dito sa ating parokya. Ngayon naman sa ikalawang pagkakataon, ang Birhen ng Degia, kapitbahay lang naman natin ho ang dumalaw muli dito sa ating parokya. Talaga ho, sa totoo lang ho, mayroong pang 2 dapat itong December. Kaya sabi ko kay Kuya Alvin, siguro next year na muna at tayo ay tumutok muna sa mga gawain nating pang December. So by next year, ang paghahandaan natin ay ang pagdalaw ng Birhen ng Antipolo at ng Baklaran dito sa ating parokya. Pero next year na ho yan, no? Baka magtampo na ang mahal na Birhen natin at ang dami-dami na ho natin hong. Pero yun ay pasasalamat. Tayo'y nagpapasalamat. Pag tayo ay dinadalo ng mga imahen, huwag kalilimutan, una at higit sa lahat, iisa lang ang Birheng Maria. Iba-iba lang yung kanyang titulo, yung kanyang title. No? Sapagkat maraming mukha ng pagmamahal si Maria. Nagpakita sa iba't ibang lugar, nagpakita sa iba't ibang anyo, pero iisa lang naman ang dala ni Maria. Kapag siya ay nagpapakita, isa lang ang dala-dala niya, ang pag-asa. At sino ang pag-asa? Si Kristo.
Kaya kapag dinadalaw tayo ng birhen, dala-dala niya ang pag-asa para sa atin. Timing na timing. Hindi dahil birthday lang ngayon ni Andy na dumating yung sakristan nating napakalusog, birthday niya ngayon, no? Pero timing na timing. Hindi lang dahil birthday ni Andy, kundi dahil nga po kagaya ng nasabi ko, alam mo ninyo, hindi na biro itong mga bagyo. Ang ganda nga nung nabasa ko, natawa na lang ako kahapon. Sabi doon sa aking nabasa, dapat itong mga bagyo, sila na lang ang pinag-aaral. Total naman, mahilig silang pumasok. Na? Pero kung titignan natin, nakakatawa pero totoo at nakakatakot na. Kung tayo ay sumusubaybay sa mga balita, ito daw yung totoong tinatawag na delubyo. Siguro lalo na po sa mga kababayan natin sa Cagayan, sa Isabela, sa Bicol, ito ang delubyo. Alam mo ninyo, kauuwi ko lang kahapon galing ng Bicol. 3 araw, Lunes ng gabi kami bumiyahe, 10 oras papunta ng Bicol, sa Libmanan. Nagdala ho tayo ng tulong. May mga natira tayong school supplies. Alam nyo, ang laking tulong sa mga estudyante doon na nawalan ng mga gamit dahil nung bagyong Christine. Nakapagdala ho ang ating simbahan at ang iba pang sponsors ng tulong para sa kanila. Pero ito nakakagulat. Kami po ay nakabiyahe na pabalik kahapon. Nagpadala ng picture yung mga teachers. Alam niyo yung picture? Yung mga estudyante, nandun na naman sa bubong naglalagay ng mga panambak, nagtatakip ng mga bintana, nag-aangat ng mga gamit. Kasi nga, inaasahan nila ngayon o bukas, babayuhin sila ng matindi na namang bagyo. Just imagine, dumalaw kami sa Peña Francia, maputik pa, madumi pa, naglilinis pa. Hindi nila alam kung anong uunahin, maglinis o maghanda. Alam nyo, hindi natin talaga masasabi ang buhay. We can never tell what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung hanggang kailan ka malusog, malakas, hanggang kailan ka nakakakita, hanggang kailan ka nakakakilos, hanggang kailan ka may trabaho. Hindi natin masasabi. Kaya nga ano ang sabi ng mga ebanghelyo, paulit-ulit ito, lagi tayong maging handa. At minsan pa sa ating ebanghelyo ngayon, yan na naman ang paalala. Sana wag tayong abutan na kagaya ng mga panahon ni Noe, busy-busy tayo sa maraming bagay. Nagtatanim, nagtatrabaho, nagpapayaman, nagpapakadalubhasa, nagpapakagaling. Hindi naman masama yung mga yon. Pero sabi nga ng ating unang pagbasa, sana wag masayang lahat ng pinaghirapan natin. At anong pinaghihirapan natin? Anong pinaghihirapan natin ngayon? Yung pwesto natin sa simbahan, sa pamahalaan, sa opisina. Anong pinaghihirapan natin ngayon? Ang magkaroon lang ang meron ng iba? Sana huwag masayang. Kaya nga sabi ni Kristo, ang pag-ibig ay yung pagsunod sa Diyos. Sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Diyan tayo makikita bilang mga taong totoong umiibig. At ano sana ang ipapakita natin pag humarap tayo sa Diyos? Anong ihaharap natin sa Kanya? Anong ibabalik natin sa Diyos? Anong babaunin natin pagharap natin sa Diyos? Galit, panghihinayang, sama ng loob, hinanakit. Sana sa tulong ng mga panalangin ni Maria, kapag tayo ay dinadalaw ng mahal na birhen sa iba na namang anyo, sa ibang pangalan, huwag natin kalilimutan that every time that our Blessed Virgin Mary, our Blessed Mother, would visit us, lagi niyang pinapaalala na hanggat tayo nabubuhay pa, binibigyan pa tayo ng pag-asa. Pag-asa hindi lang para gumaling, guminhawa, kundi pag-asa para matuto tayong mabuhay ng tama. Para matuto tayong gumawa pa rin ng mabuti. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid,
Ipagdasalo natin na sana araw-araw gabayan tayo ng Diyos. Sana araw-araw tulungan tayo ng Diyos. Gabayan niya tayo na magawa nating ingatan ang mga tunay na kailangan sa buhay. Magawa nating pahalagahan ang mga tunay na kailangan natin sa buhay. With Mary as our mother, next year, Jubilee year, ang hatid ng taon ng Jubileo ay pag-asa. Araw-araw, kasama ni Maria, sa tulong ng panalangin ni Maria, mabuhay tayo ng may pag-asa at nagbibigay pag-asa. Amen.